Sister Joe ay hindi natin kasama. Galing lang namin doon sa hospital, sa Chinese General. Pero nandatnan namin doon ay hindi naman pasyente, mukhang nag-staycation na siya doon. Kasi maayos na naman Sister Joe kung paano natin siya nakakausap dito. Ganun. Wala na siya sakit. Kaya lang, kailangan niya lang mag-stay doon hanggang Miyerkules sapagkat siyempre yun ang SOP ng ospital. Hindi ka naman palabas ng ospital ng isang araw, 2 araw. Laging minimum 3 days siya. Pero okay na po Sister Joe, wala na tayong dapat ipangamba. Pero patuloy pa natin pag-pray na pero huwag na tayo mag-worry. Nag-staycation po siya po sa ospital. Hindi po siya pasyente. Nakaupo lang siya, kumakain, nagkakape. Ayun, tawa ng tawa. Ayun. Mabuti ang Panginoon dahil na-sense niya kaagad na na-stroke siya o na stroke siya. Dahil kung hindi niya yun kaagad na-detect, maaaring mas malala yung mangyari. Ganun kasi yung mild stroke pag yung nahihina ng katawan mo, hindi mo na maitaas, hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makangiti. Yun ang sabi, pag nakakaramdam kayo ng parang panghihina, ang testing para malaman kung kayo ay nagkaka-mild stroke na, kailangan maitaas yung kamay niyo. Pag hindi nyo na kayang itaas, then yung delikado niyo. At kailangan nakakangiti kayo. Pangitiin niyo yung tao. Ngiti ka, ngiti. Pag hindi niya kaya ng ngiti, medyo delikado. Then yung pagsasalita. Pag hindi siya makapagsalita ng diretso, ng malinaw, yun na, mild stroke na yun. Meron parang siguro at least 2 hours, may tatakbo pa yun. Pag yung tao ay natutunan yung symptoms na sinasabi ko na hindi na niya kayang gawin yun, pero pag 2 hours para may takbo sa ospital, mabigyan ng person. Kaya, Sister Joe, maganda nangyari dahil hindi siya, naitataas siya pa rin yung kamay niya, nakapagsalita siya. Yung problema niya natin, yung isang kamay, saka isang paa, yun lang yung hindi talaga niya magalaw nung time na yun. Pero ngayon, lahat nagagalaw na po niya. Wala po talaga siyang sakit. Kung titingnan niyo po si Sister Joe, hindi na siya po nangayayat, siyang siya yun. Kaya palakpakan natin ang Panginoon na nakapila sa kabibig ng Panginoon. Thank you, Lord, for the healing. Hallelujah. Sa Genesis chapter 2, verse 7, wala ating bishop. Staycation. Masama na ubo. Kasi matagal yung ubo ni bishop eh. Hindi ko alam kung pinapagamot niya ba yun. Pinapatingin niya sa doktor. Buwan na ata yung ano na yun, yung ubo na yun. Eh, pag ang ubo hindi nawawala, eh hindi na yung ubo lang. Dapat talaga maka-check up na yun. Praise God. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao, mula sa alabot, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ilan na naisip. Ulitin natin kasi maisip masyado. Baka hindi natin nag-gets. Pagkatapos, ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao, mula sa alabot, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Can we say Amen? Kung yung palampasin nyo sa ating church, ang central theme, tema ng ating pangaral, laging tungkol sa atin. Pinupuli natin ang Panginoon. Check. Sinasamba natin ang Panginoon. Check. Nagpipray tayo sa Panginoon. Check. Alam natin na mabuti ang Panginoon. Check. Lahat yung check eh. Pero most of the times, ang pangaral dito, kung tayo, kung ano ang gagawin natin sa buhay natin dito sa lupa eh. Kapag alam natin, Diyos naman ay mabuti, at wala naman siyang pangangailangan, at hindi naman siya talaga yung malupit na Diyos, hindi naman siya yung naghahanap ng atensyon, hindi naman siya KSP, kundi kung bubuksan ang puso ng Diyos, talagang ang puso niya ay para sa ating mga tao.
proven na yun. Sapagkat kahit walang Bible, kahit walang mga ngaral, kahit walang relihiyon, ang titingnan mo lang yung nangyayari sa atin. Yung supply ng Panginoon, yung kanyang hangin, yung kanyang tubig, yung kanyang araw, yung mga hayop, pagkain. Talagang sinigurado niya, kompleto yung supply. Kaya nga doon sa Genesis, nung ginawa niya yung mga hayop, marami na kagad eh. Millions na siguro yung hayop eh. Mga pagkain na hayop, sapagkat may hayop na pagkain, merong hayop na hindi pwedeng kainin. So ginawa niya yun, marami na. And then inutusin niya pa mag-multiply. Millions na siguro, yung manok na ginawa niya, millions na siguro yung baka, millions na siguro yung baboy, yung una niyang ginawa, then inutusin niya pa mag-multiply. Pero yung tao, dalawa lang ginawa niya, inutusin niya mag-multiply. Bakit gano'n? Kapag para hindi natin ma-overtake yung population ng pagkain. Kasi kung pareho, Ayan si Eva, dalawa. Then yung manok, dalawa rin lang. Dalawa rin lang yung baboy, dalawa rin lang yung kambing. Tapos mag-multiply kayo, kukulangin agad tayo ng makakain. Di ba? Dahil although mas mabilis magparami yung manok, pero medyo malapit lang yung ano niya eh. Yung ano natin, yung population natin, baka talagang kukulangin dahil matakot tayo sa manok, matakot tayo sa baboy, takot tayo sa baka, palagay ko kukulangin. Kaya ginawa ng Diyos, madami na, milyon. Dahil sabi, mag-multiply kayo. Para yung tao, sigurado may makakain. So makikita natin yung ano talaga yung ang layunin ng Diyos sa atin, kung ano ang kanyang plano, kung ano ang kanyang parang sistema. Lagi niya narinig yung word na sistema. Bakit ginagamit lagi yung word na sistema? Kasi ibig sabihin ng sistema, sigurado na yun, paulit-ulit yun, hindi magbabago. Sistema eh. Na applicable siya sa lahat. Pag sinabi sistema, applicable sa iyo, applicable sa kanya, applicable sa lahat. Sistema eh. Parang pagluluto ng pagkain, kare-kare. Hindi naman yung kare-kare, si James lang ang pwede makapagluto eh. Kundi merong recipe, sundin mo yung recipe, sundin mo talaga. Kahit sino sa inyong gumawa nun at sumunod sa recipe, makakapagluto ng kare-kare. Sistema yun. So, ngayon lang natin ginagamit yung word na sistema sapagkat ang Diyos is a Diyos ng sistema. Na yung lupa, yung mundo natin, yung buhay natin, nakakapaloob sa sistema. Yung mismong solar system, sistema yun eh. Kung doon tayo sa pangatlo tayong planeta mula sa araw, napaka-perfect yung location na yun eh. Bakit? Hindi mainit, hindi rin malamig. Kapag kung malagay tayo doon sa pwesto ng Venus, tama? Venus may second planet, tama ba ko? Mainit. Hindi na tayo mabubuhay. Ngayon, susunod yung Mars sa atin. Ano susunod sa Mars? Pautang, di ba? Hindi, susunod sa Mars. Jupiter. Yung Mars medyo na-consider pa na pwedeng tirahan. So, siguro kung naka-pwesto tayo sa pwesto ng Mars, kaya pa eh. Pero kung doon na tayo sa pwesto ng Jupiter, hindi na tayo mabubuhay sapagkat malamig na. Hindi natin kaya mabuhay sa malamig sapagkat malayo na sa araw. Hindi tayo pwede doon sa Mercury, sunod tayo doon, talagang wala. Kaya nilagay tayo ng Diyos sa pangatlong planeta, sa pangatlong orbit, perfecto na kaya natin yung init, kaya natin lamig. Ganun yung Diyos, sistema. Paulit-ulit yun. Na pwede mo siyang asahan na sa isang ikot, 24 hours. Then sa isang revolution, 365 days, isang taon, paulit-ulit siya. Pwede mo siya asahan. Sabagat kung walang sistema, mahirap mabuhay. But sabagat hindi mo alam kung after 1 hour, ba, mawawala ba yung araw? Or magiging gabi na ba? Magiging araw pa din? Mahirap yung laan. Hindi mo alam kung winter ang susunod or summer or ginawa niya sistema na ano mo nakagad. After ng winter, mayroong spring. After ng spring, merong summer, then may fall, and then babalik na naman sa winter, paulit-ulit. So, mahirap ang winter eh. Ang sarap, ang winter
winter sa umpisa, pag nararanasan mo yung yelo na konti-konti, pero subukan mo na sa katutak ng yelo, magbivisip ka na doon sa bansa na yun, susumpay mo naman ito, wala na ako magawa dito, so puro yelo eh. Ganun ang winter. Pero, bigyan tayo ng talino na alam natin kung kailan darating yung winter. Ang hirap kung hindi natin alam kailan darating yung winter. Hindi tayo makapaganda. Pero sa sistema, alam natin na may winter, ganitong buwan, napapagandaan na natin. Tinatrabaho na natin habang autumn pa lang, habang summer pa lang, nagtatrabaho na tayo para pagdating ng winter, meron na tayong ipon na alam natin winter hindi tayo masyadong makapagtrabaho sa kanya maraming yara. Gano'n. At yun gabi. Imagine mo kung hindi natin alam kung anong oras magiging gabi. Hindi tayo makapaghanda. Diba? Hindi. Alam natin na gabi mag-umpisa na alas 6 ng hapon. So, alam natin na magtrabaho tayo mula na alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Trabahoin natin sapagkat pagtapos nun, gabi na. So, paghandaan natin. Talaga mapapagkatiwalaan natin. Yung sistema ng Diyos, sapagkat yun talaga, yung Diyos, napakatalino na, nilagay niyo yung sistema dito sa mundo, pero kahit na hindi na nga siya mag-ano eh. Alam niyo ba, kung mapapansin niyo, lahat ng technology natin na meron tayo, parang nakabase doon sa langit, nakabase doon sa talino ng Diyos. Na, palagay niyo ba, pag nagpipray tayo, nakikita pa ng Panginoon, nag-pray si Sister Merlin, nag-pray si Sister Baby, nag-pray din si James. Wala na pong gano'n. Walang gano'n. Parang, nag-text si Sister Merlin, the next si Baby. Hindi na ako-connect tayo ng operator yun. Teka, connect ako. Hindi, sistema na yun. Automatic yung pag nag-text sa Sister Merlin at yung number ni Sister Baby, yung recipient, automatic na yun. Wala nang pakialam, wala nang ginagawa yung taga-globe, taga-smart, walang tao doon na nagko-connecta. Wala. Sabay-sabay na nagte-text, sabay-sabay na tumatawag eh. Diba? Ganyan yung sistema ng Diyos. Na pag nag-pray tayo, wala nang angel na nag-connecta, Lord, prayer dito, hindi. Kusa na yun. Pag yung pananampalataya natin ay inactivate natin, kusa meron pangyayari. Kapag sistema yun. Yun yung na-adapt natin. Hindi ka algorithm. Parang, diba? Na-adapt din natin niya sa, sa sistema ng Diyos. Ginagaya lang natin yung sistema ng Diyos. So, ganun yung Diyos, ganun yung kanyang plano as a whole. Yung individual talaga, doon tayo question natin. Kung wala talagang individual na plano ng Diyos sa buhay natin. Talagang binigay para sa atin yung pagpapasya. Talagang tutunan natin to dito sa ating pulpito na iba yung approach natin. Ang inaaral natin yung ating buhay, paano paulirin ang ating buhay, paano tayo magiging masaya, paano tayo magiging mapayapa, wholesome. Kapag dapat ang buhay, wholesome. Hindi pwedeng mayaman ka, marami kang pera, pero masama ka naman tao. Diba? Ano ka naman, wala ka namang pagpalawon sa pamilya. Wala ka namang pakipagkapatao. Madamot ka naman. Hindi pwede. Kaya dito sa church natin, wholesome, na tuturo natin paano masenso, paano yumaman, paano maging mabait, paano maging mapayapa, paano, di ba, maging mabuting mamamayan ng bansa natin. Can we clap our hands to our God? So, ito yung tinuturo natin. And then, ito, nung nagkasakit si Sister Jo, pag meron nagkakasakit na halos kaedad mo, pati ikaw nag-worry din. Tama ba? Nagkasakit si Sister Jo, kaedad ko yun eh. Matanda lang siya ng araw eh. So pati ako nag-worry. Bakit ako nag-worry? Hindi lang sa nag-worry ako para sa kanya, nag-worry ako para sa akin sarili. Kapag pareho kami na edad, may possibility na, nais na mild-stroke siya, mild-strokes na, ako, na-high blood siya, pati yung sarili mo, maiisip mo. Tama ba? Tama ba? Kaya, dito ko naisip na kahit ano palang mga pangaral natin dito na para magpaulad ng ating buhay,
para palang na-miss natin yung pinaka-importante. Pinaka-importante sa lahat. Ano yung pinaka-importante sa lahat? Ito yung sinasabi at tinuturo ng ating bishop na hindi natin masyado nasasaktan at minsan inisip natin, tama ba yun? Yung sinasabi niya na pinaka-importante sa lahat, hindi yung buhay, kundi yung katawan eh. Sa una kasi pakinig, kasi naturuan tayo doon sa mas magandang pakinggan, hindi. Mas importante ang buhay. Kapag tingin natin sa buhay eh, eternal, buhay eh, galing sa Diyos, yung katawan eh, parang dinidiscount natin yun. Pero tama sa ang ating bishop eh. Ito ng katawan na ito, ang pwede mong tirahan. Yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, ito ng katawan na yan, yan ang nag-iisang pwedeng tirahan. Hindi katulad ng bahay eh. Pwede ka lumipat eh. Ayaw mo na yung bahay o pinalis ka ng may-ari. Pwede ka lumipat na ibang bahay eh. Nagkapera ka, lumipat ka sa mas magandang bahay, yumaman ka, patayo ka ng sariling bahay, pwede ka lumipat-lipat ng bahay, pero yung buhay natin, isa lang talaga, yung tirahan eh. Kaya kung maiisip mo na tama ang bishop eh, na talagang kung gusto mong proteksyonan, kung gusto natin proteksyonan ang ating buhay, katawan pala talaga dapat proteksyonan. Sapagkat pag nag-fail na yung katawan, wala na rin yung buhay. Yung binabasa natin, ginawa ng Diyos yung katawan mula sa alabok, yan yung bahay natin, then hiniyahan, kaya gumalaw. Ginawa ito ng Diyos, originally, perfect. Perfect. Parang gumawa ng isang Rolls Royce na kotse, mamahalin, perfecto, napakaganda, talagang pulido, talagang handcrafted, perfecto, perfecto. Yan, bagong gawa. Yung Rolls Royce na bagong gawa, perfecto yun, in a perfect state. Talagang napakaganda nun, talagang maaasahan yun, talagang matibay yun, talagang tatagal yun eh, sapagkat perfect state eh. Ganun yung katawan natin, yung nilikha ng Diyos eh. Perfecto eh. Sapagkat siya yung gumawa eh. Ibig sabihin, itong katawan na ito, perfecto, talagang tatagal. Talagang maaasahan. At talagang tumagal sapagkat binabasa natin sa Bible, si Moses tumagal na ng 100 years, si pinakamahaba, Metusela, pinakamahaba yun, di ba? 900 years lang lahat eh. Imagine mo, 900 years. Daig pa si Vampire, daig pa Dracula, daig pa yung si Edward. Si Edward ng Twilight, hindi si Edward yung pogi natin dito. Patikiran dito. Hindi yun. Perfecto. So, ginawa ng Diyos yung katawan natin na perfecto, na matibay, maasahan. Kaya, along the way, siguro yung merong tao na kumain ng pagkain na hindi tama. Maaaring merong tao na kumain ng hayop na hindi pinapakain. Maaaring merong tao na naging obsessed, addicted sa isang klaseng pagkain na nagkakaroon ng harm sa kanyang katawan. At doon nag-umpisa, yung tao nagkaroon ng sakit dahil sa kanyang kinakain. Kaya, siguro doon nag-umpisa yung mga klase na sakit. Hypertension, diabetes. Can you say amen? The problem, yung buhay natin, continuation lang ng magulang natin. Kaya nga sabi din natin, Bishop, di ba? Hindi daw dapat happy birthday. Happy continuation day. Sapagkat yung buhay natin, continuation ng ating magulang. So, ibig sabihin, kung ano yung magulang natin, yung kanyang genes, yung DNA niya, mamamana natin. Kaya mana natin ang itsura ng magulang natin, mana natin ang ugali ng magulang natin, mana natin yung
height ng magulang natin, mananap natin yung kulay ng magulang natin, then mananatin natin yung sakit ng ating mga magulang. Na parang naging sumpa na. May mga tao na parang may sumpa, sapagkat bata pa lang, meron lang dala-dalang sakit. 7 years old pa lang, meron ng diabetes. 10 years old pa lang, meron na sakit sa bato. Saan na galing yun? Minanayo. Bata pa lang, may high blood na. So, ganito yung nangyayari sa atin mga. Na maswerte yung mga tao na naamana nila sa kanilang magulang yung long life. Meron ganun long life eh. Pati yung, bakit 100 years old ka? Kasi tatay ko 110 nang namatay eh. Ng nanay ko 120 years old bago namatay. Pati yun, namamana eh. Tama ba? Ngayon, sapagkat hindi tayo pare-pareho, kung ano yung namamana natin, hindi lang yung itsura, hindi lang yung mukha, hindi lang yung kutis, hindi lang yung kulay, namamana natin yung sakit. Meron disadvantage ng ibang tao na kung meron ng klase na namana na sa akin. Kaya dito pumapasok na instead pala na masyado tayo mag-prioritize doon sa unahin natin pagpapasenso, pagpapagaling, pagpapatalino, pagpapaangat ng buhay. Dapat pala ang priority talaga natin. Kung protectionan muna natin yung ating katawan. Sa paano pamamaraan? Kailangan talaga natin galaw-galaw yung katawan. Kailangan talaga tayo mag-exercise araw-araw. Kailangan pala tayo pigil-pigil sa pagkain. Kailangan pala talaga tayo mag-diet. Kailangan pala talaga tayo mamili ng pagkain. Kailangan pala talaga tayo magpa-araw. Kailangan pala tayo na makahigop ng sariwang hangin. Ibig sabihin, yun pala una natin dapat tinatrabaho. Yung katawan natin, mapanatili natin na sa magandang kalagayan. Kapag nawawala na sa isa yung lahat eh. Nawawala sa isa yung pangarap eh. Nawawala sa isa yung magandang bahay, yung magandang sasakyan. Nawawala sa isa yung lahat. Pag nagkasakit ka na, bigla nang wala nang halaga ang lahat eh. Kung masakit pa, wala. Meron ka na ng sakit, pero papatayin ka pa lalo ng ospital sa pamamagitan ng billing nila. 3 araw ka pa lang sa ospital, sisingil ka na ng kalahating milyon. Wow! Bakit? Ano ba ginawa nyo sa pasyente para masingilin ng kalahating milyon? Buti pa lang nag-staycation na lang sa Okada, baka hindi aabot ng 100,000 yung 3 araw eh. Sa inyo, 3 araw, kalahating milyon. Ano bang ginawa ninyo? Ano bang yung machine na yan? Ano bang aparato siya? Magkano ba yan? Bakit ganon? Wala tayong magagawa eh. Yun na yung sistema nila eh. Ano na tayo? Parang hostage tayo eh. Sabi ko nga, ang pinakahuling kubrador sa buhay natin, yung ospital. Yung 20 taon mo pinag-ipunan, kukunin ng ospital in less than 1 week. Yung mataas mong pangarap, pag nagkasakit ka, bago wala na takbo. Pagbabago ng takbo ng buhay mo. Kaya, ito ngayon yung challenge natin. Na dapat unahin talaga natin yung ating katawan. At hindi natin ito mapapangalagaan kung hindi talaga natin siyang ilalagay as a routine sa ating buhay. Diba sabi ko last time, hindi pwedeng intention lang eh. Last Sunday, hindi pwedeng intention lang eh. Wow! Magda-diet na ako. Wow, ang ganda ng intention mo. Wow! Mag-exercise na ako. Kaya na, puro intention. Kailangan talaga gagawin natin. Kailangan talaga isa-set aside natin yung oras na yon
Sabihin, wala talaga akong time eh. Kasi yung pasok ko, alas 8 eh. Kailangan ko gumising ng ng alas 5 eh. So, paano ako makapag-jogging? Paano ako makalakad? Yun ang excuse natin eh. Pero, kung tutusin, sabi nga, isulat mo. Ano yung mga ginagawa mo sa loob ng isang araw? Isulat mo lahat. At isulat mo yung duration kung gaano mo katagal ginagawa yun. Yung pagkain, gaano katagal? Yung pagligo, gaano katagal? Yung panonood ng TV, gaano katagal? Yung pag-scroll sa social media, gaano katagal? Yung paglalaro ng basketball, gaano katagal? Paano yung paglalaro ng Mobile Legends, gaano katagal? Then ma-realize mo, ang dami ko palang extra time. Hindi pa natutunan, wala kang panahon, kundi yung panahon na sinasabi ko wala, sabi nga, nakatago lang doon sa mga activities natin na ginagawa araw-araw. So hindi pa totoo na walang panahon. Ang problema ay wala na mali yung ating prioridad sa ating buhay. Kaya natin ma-realize na mali yung prioridad pag dumating na yung matinding sakit. Pag nangiwi na yung mukha mo, pag hindi mo na maitaas yung kamay mo, hindi mo na mailakad yung paa mo, saka ma-realize na mali yung prioridad na ginagawa natin. At doon ma-realize na, parang bigla na lang naglaho, parang na lang gumuho ang buhay mo sa pag-iisipin mo, kung ako ang maestro, kung ganito na ang magiging buhay ko, hindi na ako makalakad. At ito ay tatagalan ng 30 taon, 40 taon, 50 taon. Dahil ikaw ay nag-maintenance, tapos kahit 70 years ka na, nakaanak ka, ganon-ganon, 70 years, buhay ka pa, dahil nag-maintenance ka, ang nagiging ganon, ganon lakad mo, buhay ka nga, kaya lang, anong klaseng buhay yun? Anong klaseng buhay yun? Ganun dapat natin gawin. Prevention. Ang Diyos nagbigay ng katawan natin. Pangalagaan natin. Lalo na tayo na alam natin, may high blood si na mama eh. Boy, may diabetes si tatay eh. So yun pa lang, alam mo na, dapat labanan natin. Pamagitan ng pagkain na tama, pamagitan ng exercise. Ngayon, masasabi na akala natin dapat mag-jogging sa tulog, pawis, hingal-hingal. Hindi pala tama yun. Dapat pa natin gawin. Every day, mag-walking tayo ng leisure. Hindi brisk walking. Leisure. Anong sabi ng leisure? Parang na naglalakad sa park na meron kang holding hands. Ganun pala ang dapat. Hindi pala yung hindi pala ganun. Ang tama talaga, lakad ng walking in the park. Ganyan lang. 30 minutes, lakad. Na hindi ka hinihingal. Mahirap ba yun? Madali yun. Tingnan natin yung mga katawan natin, mga kapatid. Ito lang yung katawan natin, kaya lang nire-renovate natin eh. Dati malita yung bahay natin. Yumaman kayo, nagkaroon kayo maraming pera, nire-renovate nyo, pinalaki niyo yung bahay nyo. Lumaki yung bahay, the same house, kaya lang nire-renovate nyo, maraming pera, ayan. Malalaki na ng katawan natin, di ba, Brother Raul? Dati payat na si Brother Raul, matangkad na payat yan eh. Kaya lang, yumaman eh. Nire-renovate niya yung bahay niya, laki na ang bahay niya. Pero the same house, kaya lang, laki na. Pag nung nakikita kayo mga picture namin, may isa na sumusubok sa Facebook, may nagpo-post, lahat kami payat, si Pastor Biggs, Pastor Boy, Pastor Dandin, si Brother Raul. Ako payat na payat, sabi ko, ba't gano'n? Noon dati parang napakadaling naging payat. Napakadaling naging payat dati. Naalala ko, gusto ko tumaba dati. Tatanong ba kay Pastor Ronnie, Pastor, paano ba talagang tumaba? Kumain ka ng balot. Mga iba, minom ka ng beer. Bakit gusto ko tumaba eh? Kasi payat-payat ko eh. Kung parang ang butik eh. Parang Big Soto ng panahon eh. Ngayon, baliktad na. Paano mo pumayat? Mas mahirap ngayon. Diba? Pero, nakapatid eh. Mahirap talaga pumayat, pero kaya. Kaya. Sister Baby, tinitingnan ko, hindi lang ganang katawan ni Sister Baby. Before, mas mataba siya eh.
Bilog talaga si Sister Baby eh. Pero ngayon, nakita ko siya nakatayo, medyo okay na eh. Medyo malaki ang piniyat niya. Oo, tama, di ba? Kanin. Oo, bawasan na yung kanin. So, anong gagawin natin? Disiplina. Apply natin yung tinatawag natin na ituro mo na ng 5-second rule. Ano yung 5-second rule? Gusto mong gumising na alas 5 para mag-walking. Ang hirap gumising na alas 5 eh. Kahit na nag-alarm na yung cellphone mo, yung alarm mo, gusto mo extension. So anong gawin? Yung 5-second rule, ang sinasabi, at tinuturo ng 5-second rule, pag nag-alarm yung cellphone mo, yung alarm clock mo ng 5 o'clock, anong gagawin mo? Magbilang ka ng 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, bangon! Para bang launching ng rocket. Ang rocket, 10 ng countdown yan eh. 10 to 0. Ito, 5-second rule. Pagdating ng 5, 4, 3, 2, 1, bangon! Bumangon ka agad kayo. Wala nang tawad. Wala nang negosasyon. Wala nang kung ano pa. Gawin nyo agad. Tumayo kayo, bumangon kayo, and then tumayo kayo, kita nyo. Yun ang pinakamahirap eh. Yung pagtayo eh. Pero pag nakatayo na kayo, pag nilagay nyo na yung banyo sa lupa, at kayo ay humakbang na, nakikita nyo, susunod na yung katawan nyo. Lumakad na kayo. Tuloy-tuloy na yun. So, umpisa lang talaga mahirap. Can you sing amen? Amen. Worried ako kasi marami sa atin, nagpa-renovate ng bahay. At kasama ko doon, nagpa-renovate ako ng bahay eh. Kaya siguro, kung meron man tayong mission mission natin, lahat tayo na nagpa-renovate ng bahay, nagpalaki ng bahay, gamitin natin yung 5-second rule every 5 a.m. Bumangon tayo, gamitin yung 5, 4, 3, 2, 1, bangon tayo, then lakad tayo. Sa tayo ng lakad, sa paligid-ligid nyo, maaga pa naman yung alas 5 eh, wala pang masasakyan. Ngayon, kung meron kayong treadmill, pwede rin. Pwede kayong bumili ng treadmill, may mga treadmill na mura lang, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Mga kapatid, ito ang pinaka-importante. Hindi lang natin pinapansin. Marirealize lang natin pag tinamaan na tayo. Pero kapit, hindi pa tayo tinatamaan, ito yung panahon. Gawin na natin to na wala nang negosasyon. Starting tomorrow, 5, lalakad ako. Maglalakad-lakad ako. At, magkano tayo? Magtawag dito? Sampan? Hindi, mag-ano na lang tayo. Ano tawag doon yung... Hindi, itong sabihin yung... Hindi, gusto sabihin. Yung mag-check tayo ng isa-isa. Parang mamonitor natin yung isa-isa. O, Mr. Mayet, ano nangyari? Gusto nyo, every Sunday, magtitimbang tayo dito eh. Meron ba improvement? Tingnan, every Sunday, may timbangan tayo dito. Meron ba improvement? Bumaba ba? Gawin natin. Sabi nga, pag gusto mo mag-workout, gusto mo mag-exercise, kailangan meron kang ka-body para yun yung magigila sa'yo. Halika na! Halika na! Kasi pag ikaw lang isa, patapa rin eh. Pag mayroong humila sa'yo, halika na! Takbo na tayo! Ganun din. Sa atin, gawin natin. Na lahat tayo, ganun yung gagawin. Magpapapaya tayo. Babawas tayo ng pagkain. Maglalakad tayo every morning. Kanya-kanya na. Huwag tayo magsama-sama pa. Susunod. Diba? Brother, kaya ko yun. Lasing ko. Araw-araw. So, umpisa naman na mahirap. Pero gawin mo 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, makikita mo. At ikaw ay magiging proud pag nakita mo yung resulta. Na, wow, iba na yung katawan nito. Wow, iba na yung bigat ko. Iba na yung timba ko, malaki na wala sa akin. Magiging proud ka sa sarili mo eh. Ano siya yun, man? Ano pa? Kaya kayo? Parang mula ngayon, up to June, July, August.
August, 6 months. 6 months ba August? Magbabantayan tayo. Magbabantayan tayo. Lahat ng mga nagpa-renovate ng katawan, ng bahay, babantayan natin. Ha? So parang magmamonitoran tayo sa isa't isa. Okay ba yun? Walang mga open. Para walang nangyari sa'yo, bago yung meta. Okay ba yun? Sigawin natin yun, ha? So lahat tayo, mapayat. Hanggang August, tama ba? Grace, August? So sa Sunday, magdadaan tayo ng timbangan dito, magtitimbangan tayo dito. Para pagdating ng August, titingnan ko talaga kung mayroong improvement. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. Yun yung premyo eh. Premyo yung bago nakawa. Game kayo lahat? Pati yung mga... Pwede yung mga youth, di ba? Meron din dyan eh. Okay ba yan ha? Game na to ha, wala to atrasan. Walang atrasan to. Lahat na nagpa-renovate ng bahay. Para lahat tayo, lumaba ang buhay natin, gumanda yung katawan natin, nagkaaya-aya yung itsura natin. Can you say, praise the Lord! Let's clap our hands to our God. Totoo to, sa Sunday, magtitimbangan tayo dito lang ha. May timbangan kami dyan sa bahay. Magtitimbang tayo, susunod sa lista natin. Kung ngayon tayo mga kapatid, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him